Hi, ngayon tayo'y maglalakbay sa mga pagpapahalaga ng AI at sa kanyang hinaharap. Bago tayo magsimula, pagnilayan natin ang isang kwento sa totoong buhay na nag-highlight sa kahalagahan ng mga etikal na prinsipyo at pagsasaalang-alang sa AI. Noong 2018, nakabuo ang Amazon ng isang tool sa pagre-recruit na pinapagana ng AI upang tumulong sa pag-hire. Ang tool ay idinisenyo upang iscan ang mga resume at tukuyin ang mga pinakakwalipikadong kandidato. Gayunpaman, sa kalaunan ay natuklasan na ang tool ay may kinikilingan laban sa mga babaeng kandidato. Ang dahilan, nahirapan ito sa mga resume na isinumite sa Amazon sa nakalipas na 10 taon, na karamihan ay mula sa mga lalaking aplikante. Dahil dito, natutunan ng system na paboran ang mga lalaking kandidato at pababain ang mga resume gamit ang mga salitang karaniwang ginagamit ng mga babae. Sa pag-iisip na yon, tingnan natin ang mga prinsipyo na sana ay makatutulong sa atin na maging patas at bumuo ng AI upang maihatid ang ating pinakamahusay na mga layunin at adhikain bilang isang tao. Ang isang ulat sa isang AI development framework na available sa iPorg/devframe ay nagbibigay ng manggagabay na nakabatay sa halaga na sumasaklaw sa inklusibong paglako, mga halagang nakasentro sa tao, transparency, katatagan at pananagutan. Ang mga prinsipyong ito ay ang pundasyon ng responsableng pagbuo ng AI. Lubos kong iminumungkahi na tingnan mo ang live na online na dokumentong ito para sa isang detalyadong talakayan ng paksa ngayon. Unang prinsipyo, inklusibong paglago, napapanatiling pag-unlad at kagalingan. Ang artificial intelligence ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa napapanatiling pag-unlad na kaakibat ng ating mga pambansang layunin para sa inklusibong paglago at kagalingan. Habang tinatanggap ng mga bansa ang AI, mahalagang isaalang-alang ang parehong mga pakinabang at panganib nito. Ang pagbawas sa mga potensyal na negatibong epekto ay mahalaga na tinitiyak na ang mga benepisyo ng AI ay ibinabahagi ng pantay-pantay sa buong lipunan. Ikalawang prinsipyo, mga pagpapahalaga at pagiging patas na nakasentro sa tao. Ang pagiging patas ay isang pundasyon ng AI. Ang pagkiling sa mga sistema ng AI ay maaaring humantong sa mga diskriminasyong resulta na nakakaapekto sa iba't ibang sektor sa lipunan. Ang pagtukoy at pagsusuri sa pagiging patas sa AI ay isang hamon, ngunit dapat nating tiyakin na iginagalang ng AI ang mga karapatang pantao at mga karapatan sa privacy ng data. Sa halip na umasa lamang sa AI, mga robot o automation, mahalagang direktang isama ang mga tao, lalo na para sa mga system na may mataas na peligro. Bagamat maaaring mag-alok ang AI ng mga makabagong solusyon, nananatiling mahalaga ang pakikilahok ng tao upang matiyak na mapahusay ng mga system na ito ang mga kakayahan ng tao sa halip na magdulot ng pinsala. Ang potensyal ng AI para sa pagbabago ay walang limitasyon, ngunit nagbubukas din ito ng mga pinto sa potensyal na maling paggamit. Ang pagtitiyak ng pagiging patas sa pagbuo ng AI ay mahirap, ngunit ang aming mga stakeholder ay nangangatuwiran na ang mga end user ay dapat magkaroon ng transparency sa proseso ng paggawa ng desisyon ng AI at ang kakayahang makaimpluwensya sa mga resulta. Sa ilang mga kaso, ang pakikilahok ng tao ay kinakailangan upang maiwasan ang puro algorithmic na paggawa ng desisyon na tinitiyak ang malinaw na pananagutan ng tao at auditability ng system. Gayunpaman, mahalagang kilalanin na ang mga autonomous system ay maaaring hindi palaging nasa ilalim ng kontrol ng tao sa ilang antas. Sa makatuwid, dapat nating gawing kwalipikado ang pakikilahok ng tao sa mga sistema ng AI, lalo na sa mga application na may mataas na peligro. Sa ganitong mga kaso, ang pagkakaroon ng mga tao sa loop ay mahalaga. Para sa mga high-risk AI system, ang EU AI Act ay naguutos sa pangangasiwa ng tao upang matiyak ang ligtas at responsableng paggamit. Nang yung paglahok ng tao sa AI ay higit pa sa HITL. Ang isang matagumpay na diskarte ay ang paggamit ng parehong mga kakayahan ng tao at makina sa isang virtuous cycle upang makagawa ng mahalaga at positibong resulta. Sa kaibuturan nito, dapat unahin ng AI ang proteksyon ng mga karapatang pantao. Ikatlong prinsipyo, katatagan, seguridad at kaligtasan. Ang pagbuo ng tiwala sa AI ay nangangailangan na unahin ang matatag, secure at ligtas na mga system. Maging ito man ay mga self-driving na sasakyan o mga medikal na aplikasyon, ang pagiging maaasahan ay pinakamahalaga. Upang dumatiyak ang mapamantayan sa kaligtasan at protektahan ang mga karapatang pantao, ang sapat na mga regulasyon at pangangasiwa ay may mahalagang papel. So bagamat mahalagang kilalanin na ang karamihan sa mga AI system na nakadeploy sa ngayon ay higit na ligtas,
Maaaring maunawaan na ang mga tao ay maaaring maging nakatuon sa mas dramatikong mga insidente. Halimbawa, sa unang bahagi ng taong ito, nagkaroon ng isang kalunos-lunos na insidente na kinasasangkutan ng isang lalaking Belgian na iniulat na nakipag-usap sa 6 na linggong mahabang pag-uusap. Na may AI chatbot na tinatawag na Eliza tungkol sa ekologikal na hinaharap ng planeta. Sinuportahan ng chatbot ang kanyang eco-anxiety at kalunos-lunos na hinikayat siyang kitilin ang sarili niyang buhay para iligtas ang planeta. Ang mga pagkakataong tulad nito ay nagpapaalala sa amin ng responsibilidad na hawak namin bilang mga developer ng AI na unahin ang kaligtasan at kagalingan. Kamakailan ang paglulunsad ng OpenAI ChatGPT language model ay nagdulot ng magkakaibang reaksyon. Ipinakita ng modelong ito ang kakayahang gayahin ang mga pag-uusap ng tao at bumuo ng natatanging teksto batay sa mga senyas ng mga user. Gayunpaman, nagtaas din ito ng mga alalahanin tungkol sa mga potensyal na maling paggamit o hindi sinasadyang mga kahihinatnan. Dagdag pa rito, napakahalaga para sa mga developer ng AI na magsikap para sa patuloy na pagpapabuti sa paggawa ng kanilang mga produkto at serbisyo na mas ligtas na gamitin. Sa pamamagitan ng pagbibigay diin sa katatagan, seguridad at kaligtasan, mapaunlad natin ang tiwala ng publiko at matiyak na ang teknolohiya ng AI ay isang puwersa para sa kabutihan sa ating buhay. Ika-4 na prinsipyo, pananagutan. Dapat na managot ang mga aktor ng AI para sa kanilang mga aksyon at desisyon. Ang responsableng AI ay nagsasangkot ng transparency at kakayahang ipaliwanag ang pangangatwiran sa likod ng mga pagpipilian sa AI system. Auditability. Tumutulong na matiyak ang pagsunod sa mga regulasyon at pinapagaan ang potensyal na panganib na nauugnay sa AI. Yung sanganib ang disinformation ay naging prominente kamakailan sa pagdating ng ChatGPT at generative AI. Isa-alang-alang ang kaso ni Brian Hood, isang Australian mayor. Si Hood ay isang whistleblower na pinuri dahil sa pagpapakita ng matinding katapangan sa pamamagitan ng paglalantad ng pandaigdigang iskandalo ng panunuhol na nauugnay sa National Reserve Bank ng Australia. Gayunpaman, sinabi sa kanya ng kanyang mga botante na pinangalanan siya ng ChatGPT bilang isang guilty party at nakulong dahil dito sa naturang iskandalo ng panunuhol noong unang bahagi ng 2000. Dapat bang panagutin ang OpenAI, ang kumpanya sa likod ng ChatGPT, para sa gayong maliwanag na disinformation at pinsala sa reputasyon? Kahit na hindi nito maaaring malaman ng maaga kung ano ang sasabihin ng kanilang generative AI, ang tanong kung ang OpenAI ay dapat na maging responsable para dito ay isang komplikado. Sa isang banda, maaaring magtaltalan ang OpenAI na hindi ito mananagot para sa nilalaman na nabuo ng AI system nito. Sa kabilang banda, ang OpenAI maaaring makita bilang pagkakaroon ng responsibilidad upang matiyak na ang AI system nito ay hindi ginagamit sa pagkalat ng disinformation. Panglimang prinsipyo, transparency, explainability, at traceability. Mahalaga ang transparency sa mga patakaran at desisyon ng AI para sa isang demokratikong lipunan. Ang pag-unawa sa mga sistema ng AI kahit para sa mga hindi teknikal na stakeholder ay nagtataguyod ng katotohanan at matalinong paggawa ng desisyon. Ang explainability ay nagpapahintulot sa atin na makilala ang potensyal na mga bias at masiguro ang patas na mga resulta ng AI. Sa Singapore, kinakailangan na maipaliwanag ang mga desisyon ng AI at kaugnay na data sa mga di-technical na termino sa mga stakeholders. Ang pagiging bukas na ito ay nagtataguyod ng matalinong pampublikong debate at demokratikong lehitimidad para sa AI. Gayunpaman, ang pag-aalala na ang mga sistema ng AI ay nakikita bilang mga black box na kulang sa transparency at explainability ay lumabas sa aming mga konsultasyon. Gumagamit ang mga sistema ng AI ng trilyon-trilyon ng mga variable na nakakaapekto sa mga resulta sa komplikadong paraan na nagpapahirap na maunawaan. Ang mga malalaking language model tulad ng ChatGPT na may trilyon-trilyong parameter ay nagpahirap sa explainability kahit na sa kanilang sariling mga developer. Ang mga hindi linear na modelo ay lalong nagpapakomplikado sa pag-unawa sa koneksyon sa pagitan ng mga input at output. Sa kabilang sa monditing developers ay sagitrabaho pili sa mga solusyon. Mas na-explore na ngayon ang mga modelong mas madaling maunawaan tulad ng mga decision tree at rule-based systems.
Ang mga teknik tulad ng pagkuha ng mga patakaran na madaling maintindihan ng tao, pagsusuri ng sensitibidad, at mga lokal na paliwanag ay nagpapahusay din sa pagiging maipaliwanag. Dagdag pa rito, ang detalyadong dokumentasyon ng arkitektura ng modelo, training data at mga sukatan ng pagsusuri ay maaaring magbigay ng mahahalagang pananaw sa pag-uugali ng AI system. Tungkol sa transparency, iminumungkahi ng ilang stakeholder na magtuon sa mga patakaran at proseso kaysa sa ganap na pagbubunyag ng mga algorithm ng AI. Kinikilala ng ganitong pamamaraan ang potensyal na panganib dahil ang labis na transparency ay maaaring makahadlang sa inobasyon sa pamamagitan ng pag-aliw ng mga mapagkukunan mula sa pagpapabuti ng kaligtasan at pagganap. Habang ang European Union ay nagtutungo sa pag-ampon ng AI Act, may isa pang mahalagang prinsipyo na kaugnay ng transparency na tinatawag na traceability. Ang traceability ay naiiba sa explainability ngunit parehong makabuluhan. Habang ang explainability ay nakatuon sa pag-unawa kung paano gumagana ang isang AI system, ang traceability ay nangangahulugan ng aktibong pagsubaybay sa paggamit nito upang matukoy ang mga potensyal na issue. Nagbibigay ito ng kapangyarihan sa mga operator ng AI system na makita at matugunan ang panganib tulad ng bias ng data at mga error sa coding. Ang pagkamit ng traceability ay nangangahulugan ng pag-iingat ng mga talaan ng paggamit ng data, ang mga desisyong ginawa at ang mga dahilan sa likod ng mga ito. Ang pagpapaliwanag sa kabilang banda ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagbuo ng tiwala ng gumagamit at pagtulong sa matalinong paggawa ng desisyon. Nagbibigay ito ng paliwanag na nababasa ng tao kung paano gumagawa ng mga desisyon ang isang AI system. Ang parehong traceability at explainability ay nag-aambag sa mas malawak na prinsipyo ng transparency. Gayunpaman, mahalagang kilalanin na ang transparency lamang Binigyang ay maaaring diin ni hindi Professor Nora automatikong O'Neill bumuo ang ng alalahanin tiwala ng ito publiko. sa Kanyang mga lektura sa BBC Reich, 2 dekada na ang nakararaan na binanggit na habang umunlad ang transparency at pagiging bukas, wala silang masyadong nagawa para bumuo ng tiwala ng publiko. Sa katunayan, ang tiwala ay maaaring nabawasan pa ng tumaas ang transparency. Ang insight na ito ay nananatiling may kaugnayan sa mga talakayan ngayon tungkol sa AI at sa mga regulasyon nito. Ika-6 na prinsipyo, magtiwala. Ang tiwala ay isang mahalagang elemento sa pagsasaayos ng AI na dapat patunayan ng mga AI system na sila ay maaasahan at ligtas lalo na sa mga application na nakakaapekto sa buhay at kabuhayan. Ang pagkakaroon ng tiwala ay nangangailangan ng pagsunod sa matataas na pamantayan at kasama ang pamamahala ng AI. Alam na natin ngayon na ang pagiging transparent ay hindi automatikong nagreresulta sa tiwala. Kailangan natin ng tiwala upang magbigay ng espasyo para sa ating mga Pilipinong developer ng AI na ituloy ang inobasyon na makakabuti sa lipunan. Sa kapalit, kailangan nilang kumilos ng responsable at maging mapagkakatiwalaan. Ang pananaliksik sa AI ay isang pampublikong kabutihan na kailangang suportahan ng lahat ng stakeholder. Dito nagtatapos ang aking presentasyon kahit na nagpapatuloy tayong lahat sa ating paglalakbay kasabay ang mga prinsipyo ng AI. Para sa higit pang mga detalye, tingnan ang aming ulat sa AI Governance Framework para sa Pilipinas na makukuha sa aiph.org DevFrame. Ang mga halaga at prinsipyong tinatalakay natin ngayon ay ang kompas na gumagabay sa hinaharap ng AI. Ipagpatuloy natin ang pagbuo ng AI ng may pananagutan, tinitiyak na mapapakinabangan nito ang lahat habang iginagalang ang mga karapatang pantao at itinatag-uyod ang isang pantay at patas na lipunan.